si Danilo ng, "Kahit kailan talaga kayo mga baliw." Nang matapos na sila sa pagkakabit ng tari, tumungo na ang apat sa ruwida. Bale si Danilo lang at Lando ang pumasok dahil si Danilo nga ang magbibitaw. Nang magharap na ang dalawang manok, napatitig si Danilo dito dahil napakalaki ng manok sa kalaban at ang taas din ng tindig nito. Nang masilaya ng kalaban ang tari nila sa kanilang manok, napatawa yon dahil baliktad ang tari ng kanilang manok. Bali ang palatandaan sa meron at wala. Ang meron ay magsusuot ng sombrero. Ang wala naman, wala. Nang bitawa na ang dalawang manok, nagwika si Lando ng, "Danilo, sana may kabal din ang manok natin." Sabay tawa dito. Pagharap ng dalawang manok, agad nang nagsalpukan ang mga ito. Nagsasalitan yon sa pag-atake. Maya-maya pa ay nagsabayan sa pagpaluan ang dalawang hanggang sa may mapansin silang isang paang putol na napatilapon sa gilid. Pagtingin nila dito, maniwala kayo o hindi, putol ang paa sa manok ng kalaban at ito pa'y bandang tarian. Nang masilaya ng kanyang mga kasama ang mga pangyayaring yon, napatalon-talon yon habang sumasakay sa likod ni Danilo. Grabing tuwa ang nararamdaman ng kanyang kasama. Hindi na magawang lumaban ang manok ng kalaban dahil nga ay wala na itong tari. Maya-maya pa ay tinamaan yun sa bandang batok nang siyang ikinamatay nito. Gulat na gulat noon ang kanilang kalaban dahil sa'y ipinamalas ng manok na binitawan ni Danilo. Labis na galak ang nararamdaman ng kanyang mga kasama dahil nagawa nilang makaganti. Tiningnan nila ang buong katawan ng manok subalit wala itong sugat, kahit isang galos. Natanggap na noon nila ang pirang na panalunan at ang manok nilang nabihag. Sa hindi kalayuan nasipat ni Danilo ang matanda na nakaupo pa rin ito sa bato at nakatingin sa kanya habang nakangiti sa maamo nitong pagmumukha. Gumanti lang naman si Danilo dito sa pagngiti habang nakatingin sa matanda. Maya-maya pa ay nagwika ang kanyang kasama ng, "Sabi ko na nga ba Danilo dapat ikaw ang magbibitaw. Tingnan mo, kanina naunahan ang ating manok pero hindi man lang nagalusan." Wika dito ni Lando. Sumabat din ang dalawa nilang kasama dito ng, "Oo nga Danilo, mas maganda yata na sa lahat ng ating laban ikaw ang magbibitaw. Sus, andyan na naman kayo Siniswerte lang yung ako ang nagbibitaw. Parang pinapalabas nyo na mayroon akong kapangyarihan." Tawanan lang naman ang mga kasama nila hanggang sa lumapit ang pangkat ng kalalakihan na isa sa kanilang natalo. May dala-dala pa itong isang manok na kulay abuhin. Napakabihira lang matagpuan ang ganyang balahibo dahil hindi ito basta-bastang masumpa. Paglapit nito sa kanila Danilo, nagwika ang isa dito ng, "Hoy, lalaban ba kayo ulit? Yun pa rin nanalo niyong manok. Total wala naman yung galos Wika ng lalaki. Tatanggihan pa sana ito ni Danilo dahil nailaban na nila ang kanilang manok. Pero biglang umalmas si Lando dito ng, "O sige mga Ginoo, lalaban kami ulit sa inyo." Wika dito ni Lando. "Pero partidahan nyo ako ulit Napakalaki kasi ng manok nyo at mataas din ang tindig." Pumayag naman ang lalaki habang si Danilo ay napakamot ito sa kanyang ulo. Dahil ayon pa sa kanya, paano kung matalo sila ulit? Mag-iingay na naman ang kanyang mga kasama. Kung kaya't habang nagkakabit ng bulang ang kanyang mga kasama, ay pasimple siyang lumapit sa matanda. Paglapit niya sa matanda, naabutan niya yon na nakasilip pa rin sa hawak nitong kapirasong kahoy. "Manong, salamat sa iyo Kung di dahil sa iyo, baka nag-iiyakan na yung mga kasama ko dahil sa sama ng loob." "Pero Manong, paanong nalalaman ng hawak mo ang nakita ko kanina?"
Ngumisi lang naman ang matanda. Nagwika ng, "Huwag kang maingay sa mga kasamahan mo. Sikreto lang natin to, iho. Batid kong pwede kitang pagkakatiwalaan sa mga pinakita ko sa'yo. Oo nga pala, di ba ilalaban niyo ulit ang inyong panabong? Ikaw pa rin ang magbibitaw dahil alam kong ikaw ang may dala ng swerte." Wika dito ng matanda. Maya-maya pa ay nasipat ni Danilo ang kanyang kasama habang hinahanap siya nito. Kung kaya't nagpaalam na siya sa matanda at umalis. Dating niya nila Lando, nagwika ito ng, "O Danilo, kanina ka pa namin hinahanap eh. Nag-aantay na sa ruwida yung makakalaban natin oh." Kung kaya't pumasok na sila sa gitna na nagkumpulang mga tao. Nang makapwisto na sila, nagsisigawan na ang mga tao para pumusta. Ang kalaban noon ang sinuotan ng sombrero. Palatandaan na ito'y meron. Marami noon ang pumusta sa meron, habang ang wala naman ay wala gaano. Medyo dihado kasi sila Danilo, dahil maliit lang ang kanilang manok at payatin din ito. Buti lang kasi ng mais ang pinapakain dito. Subalit ang kaninang mga taong nakapusta kila Danilo, pumusta ulit ito sa kanila dahil nakita nito kung papaano tanggalan ng paa ang manok ng kalaban. Nang nagyamado na ang taga-karyo, natanggalan na ng saguban ang mga bulang. Nasipat pa nila Danilo ang kalaban na binugahan ng tubig sa mukha ang manok nito. Sa paniniwalang ito ang pangsumpa sa nagtaglay ng agimat. Pagtanggal ng saguban sa tari ng kalaban at hinagis ito sa banda nila Danilo. Nagtaka sila Danilo kung bakit ginawa yon ng lalaki. Pagbitaw ng dalawang manok, agad itong nagbanggaan sa ere. Subalit paglapag ng dalawang manok ay tumigil ang manok nila Danilo na para bang may iniinda ito. Maya-maya pa ay sumugod ang kalaban. Subalit biglang tumakbo ang manok nila Lando. Nagsitayuan ang mga balahibo nito sa batok at nagtawanan ang mga taong namumusta doon sa mga nangyari sa manok nila Danilo. Subalit nang hinabol ito ng kalaban, ay bigla itong bumalik at nagpakawala ng palo. Nang siyang nabalian ang paa ng kalaban at walang awa nitong inayag ang manok ng kalaban. Hanggang sa tinamahan ito sa bandang puson nang siyang dahilan para bumulwak ang bituka nito habang lumalaban pa ito. Hila-hila ng manok ang sarili nitong bituka hanggang sa binawian ito ng buhay. Parang lagnatin noon si Danilo sa kanyang nasasaksihan. Awang-awa noon si Danilo sa sinapit ng manok ng kalaban dahil ganun kabrutal ang natamo nito. Ang ingay noon ng sabungan na akala mo ay tao ang pinatay. Sa kabilang banda ay labis ang tuwa nila Lando habang si Danilo ay nakatulala pa rin ito. Nagwika ang lalaking kanilang nakalaban dito nang, "Di ko akalaing makakasagupa ko ng gaya mo, Ginoo." Habang ang makasama nito ay napakalagkit ng titig kay Danilo. Makalipas ang ilang minuto, nakalabas na nga sila sa sabungan. Agad umorder ng isang kahon na inumin ang pangkat nila Danilo. Dahil sa tuwa nito, malaki-laki din ang kanilang ipinusta dahil nagbinta pa yon ng batang kalabaw, itong si Lando, para lamang makapagsugal. Habang nagiinuman noon silang apat sa hindi kalayuan sa sabungan, gumagawa na ng siga ang kanyang isang kasama upang ihawin ang isa nilang bihag. Bale gagawin nila itong pulutan para hindi na sila bibili pa ng pangpulutan. Maya-maya pa ay nagpaalam itong si Danilo na tutungo muna siya sa sabungan. Binalikan niya ang matanda doon sa malaking bato. Pagdating niya sa malaking bato, naabutan niya ang matanda habang nagnganganga ito. Puro kwento si Danilo dito tungkol sa kanilang tagumpay sa sabungan. Nakangiti lang noon ang matanda habang sila'y nag-uusap. Tinanong ni Danilo na kung pwede ba nasisilip siya sa hawak nitong kahoy.
at siya'y pupusta. Subalit hindi umimik ang matanda, kung kaya't hinayaan na lang niya ito. Pero nung alokin niya ito ng alak, aba, ang bilis nakuha ni Danilo ang loob nito, na akala mo ay mag-best friend sila. Nang medyo lalasing-lasing na ang matanda, bigla nitong dinukot ang kaninang kahoy nito at sumilip sa butas nito. Maya-maya pa ay nagwika ito ng, Pumusta ka sa dihado, iho? Dali! Biglang nagulat si Danilo dito sa binanggit ng matanda, kung kaya't dali-dali siyang bumaba ng bato at simpo din na may nag-aalok ng pusta sa meron, kung kaya't tinanggap ito ni Danilo kahit dihado. Ayon sa pagkakaalam ni Danilo, kapag ikaw pumusta sa dihado ay malaki-laki ang tanggapin mong pera. Kapag ikaw ay nanalo, bale kung 1,000 ang pusta nyo, bale gagawing 1,300 yan ng kalaban. At sayo naman 700 lang pero. At sayo naman ang pusta ay 700 lang. Pero kung ikaw ay manalo, tatanggap ka ng 1,300. Malinis yun ha? Balik tayo sa kwento. Pumusta nga si Danilo sa dihado, alinsunod sa sinabi ng matanda. Pos ang laban, nanalo nga itong si Danilo, habang ang matanda, tumatagay lang yun ng alak na kung tawagin ay kulafo. Nasa taas pa rin ito ng bato. Pagtanggap ni Danilo sa kanyang panalo, bumalik na siya sa taas ng bato. Kasama na naman niya ang matanda. Makalipas ang ilang oras, papalapit ng dumilim. Mag-alas 5 na kasi ng hapon at ipinatigil na rin kasi ang sabungan. Nang mga oras na yon, limpak-limpak na salapi ang nalikom ni Danilo. Kasama pa niya noon ang matanda. Kaya naman dinala ni Danilo ang matanda doon sa kinaroroonan ng kanyang mga barkada. Binigyan na rin niya ito ng salapi bilang pasasalamat dito. San ka ba nagpupunta, Danilo? 3 oras ka ding nawala eh. Wika ng kanyang kasama. Ipinakilala na rin ni Danilo ang matanda sa kanyang mga kasama. Inilahad niya rin dito na ang matanda ang dahilan kung bakit sila nakaganti, kung kaya't labis-labis ang pasasalamat ng kanyang mga barkada doon sa matanda. Nakain nila yon ng masasarap, pati mga inumin. Habang sila'y nag-uusap, nagwika si Danilo dito ng, Manong, maraming salamat pala ha sa mga ginawa mo. Kung di dahil sa'yo, baka ngayon nag-iiyakan na tong mga kasama ko. Nagtawanan lang noon sila Danilo, kasama dito ang matanda. Walang anuman mga iho. Basta wag lang kayong sumobra sa pagsusugal. Dahil minsan, ito rin ang magdala sa'yo sa hirap. Dahil minsan, ito rin ang magdala sa'yo sa hirap. Kung ikaw ay hindi swertihin, yung iba pa nga natuto ng magnakaw para lang makapagsugal. Sabi ng matanda. Maya-maya pa ay nagsisindihan na ang mga Petromax, ang mga nagtitinda, pati na rin sa pasugala ng Caracross. Grabing saya ang mga tao doon. At maya-maya pa ayon pa kay Danilo, pinaandar na ng kapitan ang nag-iisang generator na nanggaling pa sa lugar ng Palio. Nagsimula na rin ang mga tugtog na mga makalumang musika. Magamat hindi kagaya ngayon ang mga ilaw dito, subalit gano'n na nga, masaya pa rin ang mga tao dito. Habang sila Danilo masayang nagiinuman kasama ang matanda. Habang masayang nagiinuman ang pangkat nila Danilo, bigla silang nagulat ng magkagulo sa mga nagsusugal ng Caracross. Kitang-kita noon nila Danilo ang isang lalaki na pinapaikot ang isang mahabang itak sa mga kamay nito. Laking gulat nila Danilo dahil ang lalaking yon ay estudyante yon ng isang kilalang antingero. May alam din ito sa lihim na aral at arnis at sa lahat ng pakikipaglaban.
Nagsilayuan ang mga tao noon sa takot na sila'y pagbalingan ng galit nito. Nilapitan pa sana ito ni Danilo, subalit pinigilan siya ng matanda. Dahil baka siya ang pagbalingan ng galit ng taong yun. Nang hindi na maatim ni Danilo ang ginagawa ng lalaki, nilapitan na niya ito. Iyo, kumalma ka lang dyan. Huwag kang makialam. Hayaan mo ang kapitan ang magsitol dyan. Maya-maya pa ay dumating na ang kapitan. Kasama nito ang mga iilang tanod. Kinausap yon ang lalaki. Ayon pa sa lalaki, dinukutan umano ito ng pera habang siya ay nag-aantog sa Caracross. Paghawak niya sa kanyang bulsa, laking gulat niya nang wala na ang kanyang napanalunan. Kung kaya't sa galit nito, hindi na nakapagpigil ang lalaki, ay bumunot yon ng mahabang itak at winawasiwas ito. Mabuti nga lang ay walang tinamaan dito. Tinanong yon ng kapitan kung magkanong halaga ang dinukot sa kanyang bulsa. Ayon sa lalaki, 800 lang umano ito. Nang marinig yun ni Danilo, dali-dali niyang nilapitan ang lalaki at inabutan ng 1,000. Laking pasasalamat ng lalaki at nakipagkamay ito kay Danilo at nakipagkilala. Walang anuman, kaibigan. Sa susunod mag-iingat ka. Maraming mga loko-loko dito. Tumango lang naman ang lalaki at umuwi na ito. Makalipas pa ang ilang mga oras ay sumapit na ang 12:00 ng gabi. Medyo lasing na ang pangkat nila Danilo, subalit ang matandang si Carpio ay himalang yon ay hindi nalasing. Napakarami na noon ang nainom nito, ay nakakapagtakang para bang hindi ito nalasing. Maya-maya pa ay nagsisimula na ang patugtog ng operator ng diskuhan. Nagpatugtog ito na tinatawag na sweet music. Itong mga panahon na ito, kapag sa diskuhan kung may tugtog na sweet music, halos na mga binata noon ay kanya-kanyang hila sa mga dilag na nakaupo sa gilid ng diskuhan. Isayaw nila ito sa gitna at dito muna simulang kilalanin ang iyong naisayaw at kung ano ang mga pangalan nito at saan ito nakatira. Hindi naman aayaw ang mga dilag noon na kapag hilain mo yun para isayaw sa gitna ng diskuhan. Nang pagtigil ng tinatawag na sweet music, ay napalitan yon ng tugtog na kung tawagin ay cha-cha. Ito yung mga paborito sa mga sinaunang mga tao, ang sayaw na cha-cha, tango, boogie at mga ano-ano pa. Nang tinugtog na ang music na yun, dito na napagdesisyonan ng apat na sila'y makikisayaw sa gitna. Hindi naman sila nahiya noon. Gawa ng langog na langog sila sa alak. At isa pa, marami ding mga tao doon na nakikisayaw din. Grabing alegre ang nagaganap noon sa diskuhan. Hanggang sa lumabas na sila ng diskuhan. Subalit ng akmang hihinto na sila, ay napalitan yun ng tugtog na sweet music. Nagsihilaan na ang mga binata doon sa mga dilag na nakaupo sa gilid ng diskuhan. Tag-iisa noon sila ng kanilang isasayaw at kasama na dito si Danilo. Habang sinasayaw niya ang isang babae, nasipat niya ang 7 kalalakihan na nakatitig ito kay Danilo. Hindi naman ito pinansin ni Danilo. Baka nakatingin lang yon sa magandang dilag na kanyang isinasayaw. Subalit paglabas nila sa diskuhan ay nakaabang na pala ang 7 kalalakihan. Masama ang titig nito kay Danilo. Nang masipat yon ng kanyang mga kasama ay lumapit ito sa kanya at nagwika si Lando dito ng, "Danilo, may 7 kalalakihan oh. Mukhang may gagawin itong hindi maganda sa'yo eh." Wika dito ni Lando. "Oo nga pare, maganda kayo dyan. Baka pagtulungan tayo dito." Wika dito ni Danilo. Pinasibat na noon nila Danilo
ang matanda at baka ito'y madamay pa. Kung kaya't sinabihan ni Danilo ang kanyang mga kasama, nalalayo na muna sila sa diskuhan. Pumisto na muna sila sa isang puno ng duldul na hindi kalayuan sa diskuhan. Maliwanag naman doon, gawa ng sapul dito ang banaag sa ilaw ng diskuhan. Subalit nang lumayo na sila sa diskuhan, ay sinundan sila ng 7 kalalakihan. Nababahala na noon sila Lando, gawa ng alam nito na sila ang pakay ng mga lalaking yon. Pero sa kabila ng lahat, nagtaka naman si Lando kay Danilo dahil hindi man lang yon natinag sa mga lalaki. Umihi pa nga yon sa puno ng duldul na para bang hindi ito natatakot. Lando, magbantay ka lang ha. Iihi lang muna ako. Nang biglang lumapit ang 7 kalalakihan na kanina pang sunod ng sunod sa kanila. Ikaw ba si Danilo? Tanong ng isang lalaki. Nasa 25 na ang edad nito at sulid na sulid din ang pangangatawan nito. Oo, ako nga. Sagot dito ni Danilo. Nang magtanggal ng sombrero ang lalaking yun, ay namukhaan ito ni Danilo. Ito yung natalo nila sa sabungan. Teka, di ba ikaw yung nakalaban namin sa sabungan? Wika dito ni Danilo. Walang hiya ka? Kanina nagtimpi lang ako sa'yo eh. Pero parang napakaangas mo naman. Pati yung jowa ko isinisayaw mo pa. Bakit? Siga ka ba? Wika ng lalaki dito. Hindi naman ako maangas. Di ko naman kasi akalaing jowa mo pala yung naisayaw ko. Wika dito ni Danilo. Subalit itinulak siya nito. Kaya naman napasandal siya sa puno ng duldul. Dahil nga lango sila sa alak. Subalit nagwika dito si Danilo ng, kung talagang kursonada mo ko, tayo muna ang magharap. Tumawa lang naman ang lalaki at ang mga kasama nito. Magamat mas bata si Danilo dito, subalit hindi ito natatakot. Maya-maya pa ay naglabas ng talibong ang lalaki. Kaya naman ang 3 kasama nila Danilo, naglabas din ito ng mga daladala nitong Indian pana. Subalit pinagilan ito ni Danilo at nagsasabi ng, Lando, baba niyo yan. Ako bahala dito. Gulat na gulat sila Lando noon nang sabihin yun ni Danilo. Na para bang kaya na niya ang mga ito. Maya-maya pa ay sumugod ang lalaki at inundayan siya ng saksak itong si Danilo. Kaya naman napasigaw si Lando. Subalit nang tatama ng hawak nitong talibong, ay sinalagyo ni Danilo gamit-gamit ang kaliwa nitong kamay. Laking gulat ng mga kasama nito nang hindi man lang yun nasugatan si Danilo. Maya-maya pa ay hinawakan ni Danilo ang kamay nito at sinapak ang sikmura nito. Napaluhod ang lalaki noon sa lupa na para bang labis itong nasasaktan. Nang makita ito ng kasamahan ng lalaki, bumunot ng mga itak ang dalawa at walang ano-ano ay sinugod dito si Danilo. At dito na masilaya nila Lando ang husay ni Danilo at liksi nito at nagagawa pang ilagan ang mga hataw ng itak sa mga lalaki. Maya-maya pa ay nagawang mapatumba ni Danilo ang mga lalaking yon. Nang masipat yon ng natirang 4 na nagawang mapatumba ni Danilo, ang 3 ay sinugod siya ng 4 na yon. At dito masilaya nila Lando ang husay ni Danilo at liksi nito at nagagawang ilagan ang mga hataw ng itak sa mga lalaking yon. Kung hindi kayo maniniwala, maya-maya pa ay nagawang mapatumba ni Danilo ang mga lalaking yon na kahit mas bata siya dito. Nang masilaya ng 4 ang mga kasama nitong nakasubsob ang mga pagmumuka nito sa putik, sinugod siya ng 4 na may itak din. Nang masipat niya yon, ay bahagya siyang napaatras dito
Nang maya-maya pa ay may isang lalaki na tumalon na nanggaling pa sa isang malaking bato. Gulat na gulat dito si Danilo dahil ito yung lalaking nagwala kanina doon sa hantakan. Nagwika ito kay Danilo ng, "Lumayo na muna kayo. Ako na bahala dito." Wika ng lalaki. Nang masipat nila Lando ang lalaking yun, manghang-mangha sila dito dahil may nakatali sa ulo nito na isang tilang pula. Maya-maya pa ay yun ang inatake ng mga lalaki, subalit nagawa nitong umilag sa mga atake ng mga lalaki. At pinagsasapak at tinadyakan ang mga lalaking nanggugulo. Manghang-mangha noon sila Lando sa ipinakita ng lalaki. Subalit may mga tanod at kapitan ang nagtakbuhan papunta sa kanilang kinaroroonan. May nakakita pala sa kanila at yun ang nagsumbong. Kaya naman dali-dali na silang tumakas sila Danilo, pati na rin ang lalaki. At hindi nila alam kung saan ito dumadaan. Kung hindi nyo pala na itatanong, itong si Danilo magamat lagi ito sa bundok. Subalit sa isang araw sa isang linggo ay lagi itong sinusundo ng kanyang tiyuhin para dalhin ito sa tuktok ng bundok na malapit sa isang talon. Dito sinasanay si Danilo ng kanyang tiyuhin na iba't ibang estilo sa pakipaglaban. Pag edad niya ng 15, bumalik na ang kanyang tiyuhin doon sa Mindanao. Meron din kasi itong mga grupong kinaaniban na tumugis umano ng